Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kababayan. Wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Ivan na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda rin sa inyong mukha. Magiging blooming ho yan yung mukha mga kababayan. Bakit? Kasi ang mga tao na mahilig tumawa mga kababayan, lagi yang sinasabi ng doktor natin na yung laughter is the best medicine. Kaya nagpapa-rosy chicks ho yan mga kababayan. Kung mahilig kang tumawa kasama si Sir Ivan, abay magiging magiging blooming ang mukha nyo. Then matatanggal rin ang inyong mga wrinkles. Bumabalik ang inyong mukha na mga babalik na mga 20 years. kung ano ng edad nyo ngayon, i-minus ng 20 years. So anyway mga kababayan, siyempre gusto ko rin kayo na maging healthy ho. Bakit? Alam nyo na ba na yung pagtawa ho ay isa ho sa mga the best exercise ho sa mga tao sa ating katawan. Bakit? Pinapalabas niya kung meron kang effort ho na tumawa, abay lumalabas ho ang ating mga pawis at saka umiinit ating katawan. Bakit? Siyempre bumibilis ang ating mga metabolism. Yan. So kaya yung pagbilis nating metabolism, yan ho ang nagpapatigil na ng aging, hindi mag-aging kaagad ang ating skin. Kasi matatanggal yung mga anong tawag ho dito, basta lumalabas mga bad mga dirty na nasa sa loob natin, lumalabas daw yan sabi yan ho ng doktor. So mga kababayan, siyempre panibagong araw naman, panibago naman makabalbalan ibang kampo ating uusapan mga kababayan. Hindi mawawala si Sir Ivan. Bakit? Siyempre andyan yung mga cancer ng lipunan andyan ho ang mga anay ng lipunan, lalong-lalo na andyan ho ang mga ok-ok. Kaya andito si Sir Ivan, laging tumitireso sa kanila. At saka siyempre gusto ko rin kumustahin ito mga kababayan natin mga dilawan. How are you mga dilawan? Did you miss me? Abay balita ko ayaw na ayaw daw sa akin. Iwan ko kung bakit. Friendly naman si Sir Ivan. Bakit lagi niyo akong kinakancel? Bakit allergic kayo sa akin? Pinapatawa ko lang naman kayo mga dilawan. Kaya nga lang baka hindi niyo magustuhan aking balita sa inyo. So anyways, dahil antito ko kayo mga dilawan, gusto ko lagi ho kayong i-remind na you have to take your medicine first. Baka atakihin na naman kayo sa inyong alta presyon. At saka atakihin rin kayo sa inyong mga puso. Baka ako na naman yung pagbuntunan ng galit ninyo. Baka i-cancel nyo na naman ako. Mas report nyo na naman. Kakabaling nga lang ni Sir Ivan. So mga kababayan, kumusta nga pala ang ating mga solid viewers so dito? Ang ating mga BBM supporters. Yan, maraming salamat to. Of course, i-shoutout natin ang lahat ng mga DDS. So, yung mga DDS na sumusuporta kay BBM. Yan, of course, shoutout rin sa lahat ng mga original na mga Marcos loyalist. Shoutout rin sa lahat ng mga membro ng INC. Shoutout rin natin ang lahat ng mga member ng mga El Shaddai. And of course, lahat ng mga membro ni Pastor Kiboloy, ang The Kingdom of Jesus Christ. Shoutout rin ang ating mga pinakamamahal na mga legends, ang mga senior citizen. And of course, shoutout rin sa ating mga silent viewers dyan. Ngayon, yung mga silent viewers natin mga kababayan, nagme-message na rin. Maganda rin yung mga message nila mga kababayan. Siyempre, binabasa ko ho yan, yung lahat ng mga mensahe nyo. Sabi nila, Sir Ivan, isa ako sa mga silent viewers mo. At saka natutuwa daw sila mga kababayan, nakikitawa rin. Alam ko, baka yung mga silent viewers natin dyan, siyempre gwapo at gwapo rin yan. Nakikitawa Basta yung mga mahilig tumawa dito, bumabata yan. And of course, hindi na ho natin kakalimutan ang lahat ng mga kapatid natin na mga Muslim. Assalamualaikum mga kababayan.
So ngayon, siyempre, warm up muna tayo. Warm up. Dilawan, are you ready? So, dapat ready na ha. Alam niyo mga kababayan, kanina, while naglibot-libot ako sa aking account, abay, merong tumambad sa aking, sa aking mga mata. Ang ganda tingnan niya, ni Ma'am Imelda. Yan, no? Ang ganda tingnan niya, no? Talagang parang model pwede siya talagang artista at saka model. Bagay sa kanya yung yung mga Filipiniana mga kababayan. Kaya nga excited na ako sa pagbabalik ng mga Marcos or ni Madam Imelda sa Malacanang. Kasi alam na alam ko ibibida niya yung yung mga Filipiniana na na mga suotin. Lalong-lalo na yung mga pink colors. Hindi 'di ba hindi masyado sikat sa mga Filipiniana ang pink color. Saka ko lang nakita sa kay Madam Imelda ang ganda pa naman tingnan. Sana susuotin na rin nila susuotin lang ni Senator Amy, saka yung mga babae na mga senators, susuotin ng mga Filipiniana na pink color. Kunin natin yung color na pink color, bahala yung mga pink dilawan, hindi naman sila yung original na kulay niyan. Ang mga Marcos naman yung original So nga mga kababayan, while naglibot-libot ako, abay, merong nag-viral. Actually, nung time kasi ng proclamation, yung andun na si BBM para itaas na yung kamay. 'Di ba? Andun rin si Madam Imelda sa likod niya. Hindi namin napansin ito. Meron lang isang meron isang netizen na nakapansin nito Meron pa lang sinuot si mga kababayan, si Madam Imelda dito sa dibdib niya. Yung parang medal na tsaka yung theme ng cloth niya is parang sa Philippine flag natin. At tsaka napansin nyo ba kung anong pictures na nandyan? Andyan si BBM at saka si late President Ferdinand Marcos Sr. Abay, napaganda tingnan Ngayon ko lang napansin Ako nga hindi ko napansin kaagad. Merong nag-pictures kasi asa nakita ito sa may dibdib side niya. Diyan pa lang inilagay. Sabi pa nga niya, I have two presidents. Yung mga dilawan na saktan I have two presidents. Tama naman. I have two presidents. Si BBM at saka si late President Ferdinand Marcos Sr. Siyempre, dalawa ng presidente. Abay, napakaganda naman tingnan nila. Kaya nga excited ako ngayon Bakit kayo ako excited mga kababayan? I-aside pa sa mga projects ni BBM, sa future projects nila kasama ni Inday Sara, siyempre yung naalala nyo yung Bulgor. Naalala niyo yung Bulgor? Abay, naalala ko yung Nutriban, naalala ko yung yellow corn, at saka merong Clean Milk, yung Clean Milk. Abay, masarap po yun. At saka alam nyo, pagka elementary time ko, teka lang, storytelling muna tayo. Tsaka, before tayo pupunta doon sa isa sa pinaka-exciting park. Exciting part. Nabulol tuloy. Tsaka, alam nyo kababayan, nung time ko sa aking, yung elementary times ko pa, parang ayaw kong pumasok basta kakain lang ako ng Nutriban at saka yung Bulgor at saka yung yellow corn. Yun nga, excited ko baka sana ibalik yun ni BBM. Para bumalik rin ako sa pagkabata. Maalala ko yung pagkabata ko nung elementary time ko pa. So nga mga kababayan, forward na tayo. Siyempre, warm up pa lang warm up. Mamaya nga pala mga kababayan, meron akong balita sa inyo. Matutuwa kayo nito. Abay, nagkanggalaiti yung mga dilawan Isa nga, sabi naman, Sir Ivan, huwag mo kami imbitinin. Alam ko naman yung mga dyan yung mga, isa sa mga viewers natin dyan nagmamadali kagad. Style nga ni Sir Ivan, storytelling tayo. From the good part hanggang sa exciting part tayo. Ganun ang style dito So nga mga kababayan, while naglibot-libot ako, abay, meron nag-forward sa akin isang picture. Kasi hinanap ko si, kumusta na kaya si Nanay Leni ngayon? Uunahin ko itong asa rin itong mga dilawan Kumusta na kaya si Nanay Leni ninyo? Abay, balita ko, meron siyang binili. Meron siyang binili na isang walis, kaya lang may pangalan may nakalagay na pangalan nakalagay pa naman ng pangalan mga kababayan. Sabi niya, ipamalo natin to sa magnanakaw. Abay, sino bang magnanakaw? Sino bang magnanakaw, Madam Leni? Abay, balitang-balita ko parang parang gustong-gusto mo na dyan sa sa US dyan sa New York meron ko nakitang balita alam nyo, sabi niya Robredo, handa na daw ulit magtrabaho. Abay, sabi niya, mga napansin niya daw sa US, pangarap niya para sa Pinas. Kaya lang hindi na yan mangyayari.
Kung ano nakita mo doon, andyan na lang yan. Pwede naman i-apply mo yan. Sa sarili mo na lang pera. Huwag mo lang gamitin yung government. Siyempre, marami mo kang nakita doon sa US, sa US ba 'yon, sabi niya sa US may nakita doon. Siyempre, makita ka rin mga malalaking mga establishmento. Siyempre, marami na naman diyan sa Pilipinas. Bakit wala bang magandang establishmento doon? Meron na sa Pilipinas At saka mamaya, meron akong good news rin. Abay, alam niyo mga kababayan, siyempre, di ba sa ating balita kahapon, 'di ba yung mga pinklawan, i-appoint ho sila diyan sa at 'di ba may plano ho si BBM at saka si Senator Amy Marcos na kukunin daw ho sila diyan sa government, yung mga pinklawan. 'Di ba kasi promise ho ni BBM, 'di ba? Walang kulay-kulay ho ngayon sa politics, lalong-lalo na siya na rin ang nanalo. So ngayon mga kababayan, siyempre balita kong merong marami nang gagalaite. Ang mga kababayan natin, ayaw na ayaw ho yung ayaw na ayaw nila na kukunin ni BBM yung mga pinklawan o yung mga dilawan kasi delikado nga. Kaya nga panawagan ko kahapon mga kababayan kay BBM at saka kay Senator Amy Marcos na sana iisipin mo na ng konti. Iisipin mo na natin na sabi ko BBM, sana naman ho natin siguro mga i-balance mo natin. Ikilala mo naman yung mga dilawan at saka mga pinklawan, medyo traitor yan madelikado pa yung mga projects mo. Baka ianuhin niya, baka alam niyo na, baka merong gagawing mga di kaya aya diyan sa pamumuno mo. Dapat hindi dapat wag na dyan. Kasi nga sabi ng iba natin dito na mga viewers natin mga kababayan, sabi na pwede daw ilagay si Madam Lenny bilang photographer. Pwede ba maging photographer mga kababayan? Balita ko parang hindi siguro bagay doon. Alam niyo bakit? Baka magiging kapareho ng Rappler. Ipangit kumuha ng pictures yung Rappler. Naalala niyo yung CC-Lex na napakaganda ho ng CC-Lex na bridge. Maganda mga views na pwedeng pagpicturan. Yung tangang Rappler, ang pinicturan na naman yung informal settlers. Tanga yun Baka magkaganon yung trabaho ni Madam Lenny kung magiging photographer siya. Kaya nga gusto ko lang Rappler, mag-apply lang ako sa inyo ng photographer. Na lang ang i-picture ko lagi yung mukha ng amo nyo. Ipipicturean ko lagi si Maria Ressa. Hindi pala Maria Ressa. Pipicturean ko yung convicted Maria Ressa. So ganun na lang At saka pwede rin si Madam Lenny mga kababayan. Totoo naman sinabi ko kahapon na ilagay siya bilang National Insecurity Advisor. Para siya hong advisor lahat ng mga insecure na mga tao. Kaya nga bagay na bagay siya doon. Bagay-bagay na siya doon. National Insecurity Advisor. Ang iba rin, ilagay lang ho sa Metro Aid. Diyan na tagalinis lang sa labas. At saka magiging floor manager. Pwede yan. Si Madam Lena dyan. At saka yung mga dilawan. Dyan bagay kayo. Puro kayo paninira Ilang years yung sinisiraan yung mga Marcos kayon. Hindi kayo nahihiya. Kaya nga si Sir Enrile mga kababayan, merong patotsada kay sa mga dilawan. Napakasakit naman yun. Nakita ko lang dito na 'di ba, sabi ho nila dito mga kababayan na para sa unity si Lenny daw ikukunin sa kabinete ho ni BBM. Si Sir Enrile nag-comment. Sabi niya dito, ano ba yan? Bantay sa lakay? Wala na bang kahihiyan? Naku naman, linabanan mo, minora mo, tinawag mong magnanakaw. Pagkatapos, natalo ka, sasama ka sa kanya. Tama nga ako. Di ba nakakahiya yun mga kababayan? At saka sabi niya, lulunin mo lahat ng mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Wow, terrible. Beware of wolves in sheep skins. Learn from Vladimir Lenin's teachings to his communist warriors and workers. Di ba sakto tayo mga kababayan? Di ba nakakahiya?
ilang years mong nilabanan at saka ilang years mo siyang nilalait. Tas ganun na lang, makakapasok ka kaagad. Dapat dadaan ka sa akin. Kay mga dilawan, mga pinklawan, dapat dadaan kayo kay Sir Ivan. ako mag-fact check sa inyo. Ako mag-assist sa inyo. Simple lang ako mag-assist Aasarin ko rin kayo. Hanggang magka-depression kayo. So ngayon mga kababayan, so meron hong isang netizen na kasama ho natin. Siyempre tungkol pa rin sa gusto ni BBM na kukuha siya ng mga dilawan sa ipasok niya bilang sa kabinete niya. Or hindi naman sa kabinete, pero isa sa i-appoint niya kung merong available ho na slot sa mga department, ipapasok niya. So ngayon mga kababayan, merong nagposto dito. Sabi ni BBM, mag-a-appoint siya ng competent na tao sa kanilang field of expertise, regardless of political color. Mga taong dapat maglingkod sa bayan at di naninira sa gobyerno. Yung mga nagdidemand na dapat i-appoint si Leni to prove na she's serious about unity. Ito lang masasabi ko, mabait po si BBM. Pero hindi tanga. Totoo naman yan si BBM po napakabait niyan. Pero hindi ho yan tanga. Totoo naman yan Kaya nga siguro siyempre hindi na ako agree lang ako kay BBM. Alam na alam ho ni BBM ang gagawin ho niya. Alam na alam. Tsaka hintayin natin ang mangyayari. Alam mo naman si BBM, mautak yan. Mabait pero hindi tanga. So ngayon mga kababayan, bago tayo magpatuloy, bago tayo magpatuloy dun sa mga good news natin, gusto ko lang i-shoutout to si Sir Ed Ilamparo. Alam niyo si Sir Ed mga kababayan, siya nga pala nagpakulay ho siya kagabi. Nagpa-sticker ho siya ng 100 dirham. Maraming salamat naman sir. Lagi kong napapansin si Sir Ed Ilamparo, lagi ko siya nagpapadala ng sticker na 100 dirham. Thank you so much sir. At saka si Sir Ed he is watching from UAE. And of course, shoutout rin kay Ma'am Jocelyn Jose. She is watching from Abu Dhabi, UAE. Marami pa natin mga viewers sa UAE mga kababayan. And gusto ko rin i-shoutout si Sir Gary Fontanilla. He is watching from California. Hi to Ma'am Reds Rose. She is watching from Jeddah. Hi to Daday Waray. She is watching from Kuwait. I would like to say hi to Ma'am Millet Andaya. She's watching from Doha, Qatar. And of course, hi to Ma'am Maris Channel from Cyprus, Europe. So, siya nga pala. Sinaalala ko si Ma'am Maris Channel mga kababayan, yung YouTube channel na Maris Channel. Meron ho siyang comment sa akin, meron siyang message. I-post ko lang dito. Sabi niya, Sir Ivan, salamat sa mga tawa mo. Dadala ako sa pagtawa mo. Actually, dumaan ako ng depresyon. Dumaan siyang depresyon mga kababayan. Dahil sa pagkamatay ng asawa ko. Sabi niya, dahil daw sa pagkamatay ng asawa ko. Ang masakit, hindi ako nakauwi dahil last year, dahil sa pandemic. Kaya if maalala ko, asawa ko, hinahanap ko ang vlog mo. At least, maibaling ko sa mga balita mo at tawa. Salamat, sir. You are my medicine. Watching from Cyprus, Europe. Yan, maraming salamat po, ma'am. Actually, natouch si Sir Ivan dito. Kaya nga lang yung sinasabi mga kababayan nga, meron pala akong napasaya. Meron palang napasaya si Sir Ivan. Actually, ang ginagawa ko lang dito, ina-update ko lang kayo mga kababayan sa mga balita, sa mga nangyayari sa gilid-gilid natin. Siyempre para aware ho tayong lahat ng mga Pilipino. Kaya lang, sa pagbalita ko, medyo katatawa ng konti para hindi ho kayo ma-depress. Alam mo naman ang content na hinawakan ni Sir Ivan, nasa politics world. Yung politics world mga kababayan, napaka stressful. Lalo na pag iseryosohin mo yung politics na mga balita about sa government. Kung siseryosohin mo yan, nakaka-stress, tsaka nakakasakit ng ulo. Kaya nga, nandito si Sir Ivan, lalong-lalo na, meron tayo mga viewers na mga legends, sa mga senior citizen para maka-go with the flow. Para hindi sila ma-stress. At saka ang napaka-advantage dito, ma-update ko kayo, tumawa rin kayo.
So shout out to lahat sa mga solid viewers natin dito at saka maraming salamat sa sumusuporta lagi sa ating channel. Yan. So siya nga pala mga kababayan, hihingi lang ako ng hihingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga viewers, sa ibang viewers natin na mga hindi natin na shout out. Kasi marami kasi mga kababayan. Alam kong na alam niyo yan. Marami tayong nagko-comment. At saka kung lahat tayo shout outs, buong video na. Buong video puro shoutouts. So sige lang, don't worry. Ma-shout out ko rin kayo. Gusto ko lang anyahan kayo sa lahat ng hindi ko pa na shout out. Lagyan nyo dyan sa comment section na Sir Ivan, hindi pa ako na shout out. Tapos ilagay nyo ang lugar nyo at saka inyong pangalan. Yan, para na alam ko kung sino pang hindi na shout outs. Okay ba? Okay ba tayo? Ganun na lang. Huwag magtampo kagad. Maraming tampo mga kababayan Sabi lang, Sir Ivan, hindi mo ako na shoutouts. But anyway, forward na tayo mga kababayan. Kaya nga kasi kanina 'di ba napag-usapan natin yung CCLEX, yung sa Cebu City, yung bridge doon sa from Cordoba to Cebu City, yung project ni PRD, Tatak PRD yun maganda yun Alam niyo mga kababayan, merong isang grupo doon sa Cebu City na merong mga mini copper. Merong isang grupo doon, isang community group na talagang mahilig sila sa mga mini copper. Naglilibot sila sa buong Visayas, sa Mindanao at saka sa Cebu City. Abay doon sila nag-picture sa may CCLEX. Pinopromote nila yung CCLEX. Napakaganda tingnan mga kababayan. Parang pang movie talaga Sana pupunta yung Alam niyo ba yung movie na The Fast and the Furious? Sino nakakaalam dito? Comment down below. Siya nga pala, sino bang hindi nakakaalam sa The Fast and Furious? Andun sila si Darak. Siyempre sikat na sikat yung silang John Cena. Sikat na sikat yung Fast and Furious Saka sana nga lang, may balita kung mga kababayan. Ano pa lang ito? Balita, Martes na Martes pa lamang. Parang pupuntahan daw yan sa parang i-feature daw yan sa The Fast and the Furious yung CCLEX. Hindi ko alam kung nagsasabi sila ng totoo. Tapos meron kasing YouTube channel mga kababayan, or hindi naman, parang talk show or entertainment doon sa US na mga channels. Abay napag-usapan nila yung CCLEX. Baka siguro magka-interest doon ang The Fast and the Furious na mga producers. Sana man lang para ipamukha natin dito sa mga sa mga dilawan. Lalo na yan, Rappler na yan. Tanga yan mag-picture Para ipamukha natin dito na buti pa yung ibang buti pa yung mga puti. Gusto lang i-promote ang bridge natin na CCLEX. Yung yung Rappler gusto lang sisirain. Tanga yan nasasaktan kasi sila mga kababayan. So ngayon, almost papunta na tayo sa good news. Dito muna tayo. Alam nyo ba, mga kababayan, ang Japan? Ang Japan, meron na silang plano na mag-export ng mga fighter jet. Ito, good news ito sa mga military. Hello, Sir Randy, Rua. Merong good news tayo. Ang Japan tutulong na sila na mag-export sila sa 12 nations. So, kabilang na dito mga kababayan, Japan to enable fighter jet and missile exports to 12 nations. Kabilang dito mga kababayan, ang Pilipinas. Yan. Meron na tayong mga fighter jets na mga ganda from Japan yan. Siyempre ganun ka friendship sila si PRD, si BBM at saka yung Japan Tsaka good news na yan sa mga soldiers natin dyan, para hindi na kayo mahihirapan umatake dyan sa mga cancer ng lipunan. Marami dyan maraming mga cancer ng lipunan dyan Dapat lang gamitin na yung mga fighter jets. Matakot na sila, magtago na kayo Sa kababayan, ito na. Ito ang isa sa mga good news. Yan. Naalala nyo yung press briefing ni BBM, yung kasama niya si Attorney Trexie. Di ba napag-usapan niya doon ang about sa economy? Siyempre lahat naman doon pinag-usapan economy. Pero specifically, yung ibaba daw niya yung bigas. Naalala niyo yun? Di ba balita yun sa News 5? Itong News 5 nagpa-sip ng konti kasi laging binabarubal ni Sir Ivan. Biglang bumayat ng konti.
Dapat gaganatin natin to. Baka i-cancel na sila ni Sir BBM. Itong News 5, ano yan isa sa mga pakana ng mga may ayaw. Isa sa mga ayaw na ayaw sa mga Marcos Ngayon, ibinalita nila. Di ba nag-promise si Sir BBM mga kababayan tungkol sa bigas na gusto niya ibaba sa 20 pesos. Siyempre, maraming nagsabi dyan ng mga sa economic advisors or managers na mga dilawan na parang imposible. Paano daw gagawin yan? Abay, alam nyo, ito na balita, ito na. President-elect Bongbong Marcos Jr. sa 20 kilong presyo ng bigas, sabi ni BBM, that's the inspiration. Ibubuhay natin yung value chain na pinag-uusapan ko sa kampanya noon. Kausap ko na yung mga trader. Kinausap na ni BBM ng mga trader, mga kababayan. Sabi niya, baka pwede nating i-hold ng ilang buwan yung presyo na yan. So, I think we will be able to do it as a first step. So, paano na? Malapit na. Nga kayo ngayon. Ibang mga businessmen na mga dilawan. Kinausap na ni BBM yung mga traders. Baka hindi natin alam mangyayari na next month. Magiging 20 na kaagad. Siyempre, hindi naman malayo yan mga kababayan. Hindi yan malayo. Diba, in-explain ko na sa inyo. Siyempre, i-control lang nila yung sa customs. Yung mga processing fee dyan sa customs, ang pagpa-export and import. Dyan, pababain lang yan. Yung mga tariff siguro dyan, at saka yung mga bayaran dyan from the traders sa labas. Siyempre, marami, kailangan pa natin ng mga traders, mga kababayan At saka, meron naman tayong dito mga negosyante sa mga bigas. Nandito rin naman sa Pilipinas, kaya kinakausap na ni BBM na sana ilagay natin sa 20 pesos ang presyo natin. At saka meron din gagawin niya mga kababayan, yung mga fertilizers, yung mga fertilizers sa mga pesticides, ipababain lang yun ng presyo. Yan na naman ang dapat gawin dyan. Number 1 na gagawin dyan. So probably hindi natin alam, hindi sinasabi ni Sir Ivan na next month na kaagad. Maybe next month, maybe hindi natin alam. Baka magdilang anghel si Sir Ivan. Alam niyo naman si Sir Ivan di ba? Meron akong opinions, meron akong sinasabi ito, parang mangyayari. Magdilang anghel diba? Siyempre, i-pray natin yan kay Lord Jesus Christ, mga kababayan. Siyempre, lagi ko sinasabi dito, ang prayers napaka-powerful niyan. Kaya nga, lagi tayo mag-pray araw-araw. At saka hingin natin kay Lord Jesus, yung natin, na sana, meron na peace of the world. At saka hipuin na rin yung mga utak at saka yung mga ulo na mga kanser ng lipunan, yung mga anay ng lipunan, lalo na yung mga ukok na sana na sila bumait na. At saka susuportan na rin kay BBM. Yun. Wala, basta, alam nyo na, dapat mag-pray tayo. Hindi natin alam, mangyayari na yan, mangyayari na rin yung 20 pesos next month or maybe on the next month, July, hindi natin alam. Baka pinamandali na ni BBM kasi promise na yan, mga kababayan, promise na yan. So palakpakan naman natin si Sir BBM. Yan ang isa sa mga good news natin ngayong araw. So ngayon, forward tayo ng konti. Bako tayong forward, meron na tayo i-shoutout. Siyempre, gusto lang i-shoutout si Ellis Channel. She's watching from Keys A. Hi to Ma'am Sara de la Cruz. She's watching from Cebu City. And would like to say hi to Mick Bardos. Natawa ako dun sa comment ni Sir Mick Bardos, mga kababayan. Nakita yun ng asawa ko Hello, Mami. Yung mga kasamahan doon niya doon na mga marites. Nagakupuhan daw sa akin. Gwapo ba ako? Hindi naman ako gwapo, malambing lang. I-regards mo na lang ako dyan sa mga kasamahan mo, Sir Mick Bardos. Sabi na, gusto na lang, wag na lang, nahihiya ako. At saka alam nyo, mga kababayan, meron ba kayong napapansin sa style ng laughing natin? Yung gano'n niya. Alam nyo, mga kababayan, parang na yan
nang iinganyo daw yan eh. Kasi meron tayong isang viewers dito. Sabi na sabi niya, Sir Ivan, abay yung ganyan lagi kong tawa kasi sinusunod na daw yung tawa ko. Abay yung asawa niya parang ganado. Natuwa daw sa kanya. Bakit daw para daw nang aakit? Nang aakit ba yung tawa ko, mga kababayan? Kaya pala yung asawa ko, mga kababayan, kasi pag pagkwentuhan kami, merong mga kasiyahan, ganyan yung tawa ko, abay parang hindi maano yung asawa ko. Lagi niya kong ini-invite. Siyempre ano yan eh. Sabi niya, nang-aakit siya, nakakaakit yung tawa mo. Parang ginaganahan ako. Alam alam ko sana ganyan rin eh. Kaya gayahin nyo ako, mga kababayan, yung asawa nyo or husband nyo, alam ko, gaganahan rin yan. Yan. So ganyan si Sir Ivan, no? Pero jokes na naman yan, pero may konting katotohanan. So nga, mga kababayan, diba, forward na tayo. Merong balita merong bagong buwis na inirekomenda ng DOF or Department of Finance kay PBBM. Si Sir Jokno, mga kababayan, si Sir Eduardo Jokno. Siya nag-advise kay BBM para daw bilang pambayad sa inutang ng bansa para sa COVID-19. 'Di ba? Umutang tayo ng trillion, I think trillion yun eh. If I'm not mistaken, 3.1 yata yun lahat. Parang i-reformat nila, ibahin lang yung format, mga kababayan. Meron silang baguhin sa buwis. Gusto yung advice ng DOF, sabi nila na dapat daw mataas ng buwis tulad ng tax sa cryptocurrencies. So yung mga mahilig ko sa mga crypto dito, alam nyo na, baka magkakaroon na rin tayo ng tax dyan sa Pilipinas sa mga may crypto, sa mga may account ng crypto. Galing ako dyan noon eh. And of course, meron ding isa advice, mga kababayan, yung social media influencers, lalo na yung mga vloggers. Aside pa ho sa, di ba, meron na kaming tax sa YouTube, sa Google. So probably aside pa ho sa Pilipinas, baga pabayarin na rin kami ng tax. No problem yan. Ako, susuporta ako kay PBBM kung anong plano ho niya, kung anong plano ho ng DOF. Kasi alam nyo bakit? As long as makatulong kami sa Pilipinas, mga kababayan, kami mga social media influencers, kami mga BBM vloggers, no problem sa amin yan. Susuporta kami kay BBM. Walang problema ho yan. As long as para mabayaran na yung buwis, mga kababayan, yan kasi ang target nila ni BBM. Bayaran ho yung I think 3.1 million ba yun? At trillion ba yun? Paki-comment nga, mga kababayan, kung sino nakakalam magkano yung halaga. Parang 3.1 yun trillion. So ngayon, mga kababayan, sabi aside pa ho sa mga social media influencers, abay kunin rin ng tax yung single-use plastic at saka yung luxury goods at saka marami pang iba. So medyo meron silang bagong format sa bagong buwis. Yan. So sa akin, no problem yan, mga kababayan. No problem. So mga kababayan, forward naman tayo. Pupunta tayo dito sa showbiz. Kasi merong nag-iingay ngayon. Itong si Jano Gibbs, mga kababayan, nag-iingay sabi ho niya, kasi mga kababayan, sinabihan daw natin sila, yung mga kakamping, sabi nyo, wag daw bitter sila. Tanggapin na lang, natalo na, move on na. Ngayon, rumisback siya, rumisback itong si Jano Gibbs, mga kababayan. Sabi niya, nung matalo daw si BBM as BP, nag-move on ba daw tayo? Sabi na, tinanggap ba daw natin? Sabi niya, hindi. Nagprotesta at nagpa-recount pa daw tayo ng 3 times. Talo pa rin. So, hayaan nyo kaming maging bitter. Hayaan lang natin sila, mga kababayan, na maging bitter. No problem. Maging bitter kayo, Jano Gibbs. Andito naman si Sir Ivan. Kukuret sa inyo. Andito rin naman si Sir Ivan. Mga asar sa'yo. Baka dito ka lagi manonood sa akin. Magka-depression ka. So, mga kababayan, sabi niya, kung nabaliktad ang resulta, tsaka pihadong bitter kung nabaliktad daw ng resulta, mga kababayan, sabi niya kung nanalo daw si Madam Lene nila, baka maging baliktad daw rin ang resulta ngayon. Baka tayo rin daw maging bitter. Hindi nangyayari yan. Hindi nga nangyayari yan, Jano Gibbs. Pasensya ka na lang, ganun talaga ang life. So ngayon, mga kababayan,
Dahil nga, merong merong comment si Jano Gibbs. Si Joey De Leon, mga kababayan, Rome is back. Ato, idol ko to si Sir Joey De Leon. Idol ko to Andito sa balita, mga kababayan, biro ni Joey De Leon tungkol sa pagkapanalo ni na BBM at Sara, umani ng iba't ibang reaksyon. Bakit, mga kababayan? Kasi doon sa Instagram post ni Joey De Leon, mga kababayan, sinabi niya dito doon na bakit daw si BBM ang presidente ngayon. Kasi after Duterte, mga kababayan, DO30, yung may 31 naman. After that, yung Duterte 2 naman. Gets? Nag-gets niya, mga kababayan? So, ang ibig niya sabihin, mga kababayan, ito, post ko lang dito. Sabi niya, 'di ba, bakit nanalo daw si BBM? Dahil daw, after Duterte, 'di ba, do 30 na number, meron daw 31 ang susunod. Kasi merong 31 million na supporters si BBM. Kaya siya ho ang nagiging presidente ngayon. So, after that, kay BBM, baka meron na ring do 32. Baka meron na namang susuporta 32 million. So, ayun. Kay Inday Sara na. Siyempre, after kay PRD, andyan si BBM. Pagkatapos kay BBM, andyan si Inday Sara. Kaya parang medyo matagal pa sila mag-hibernate, mga kababayan. Yung mga dilawan, matagal pang matulog yan. Paano na, dilawan? Panahon yan Don't worry, matulog muna kayo. Mag-hibernate muna kayo ng mga 100 years. Siguro, makachamba pa kayo niyan. Ang tagal pa, 100 years. So nga, mga kababayan, maraming nag-react ng mga dilawan. Sabi niya, di ka nakakatawa ang joke na yan, sir. May galit ba kayo sa Pilipinas? Laspag na ang inang bayan. Maawa naman kayo. Bakit laspag ba? Sino mang naglaspag sa Pilipinas? Ang mga ang mga oligarchs naman, yung mga yulotards. Kayo naman naglaspag sa Pilipinas. Napakaganda nga ng Pilipinas noon sa panahon ni late President Ferdinand Marcos. Nabanggit, golden days nga yun. After doon kay PFM, parang sinira nyo ang Pilipinas. Marami hong naghirap. Yan naman ang totoo Sasabihin mo naman na nire-rewrite ko yung history. Hindi, kinukorek ko lang dito. Kasi yan ho ang totoo. 'Di ba? Magandang tatulungin nga natin dito yung mga yung mga original na mga Marcos loyalist. 'Di ba? Agree ba kayo sa akin? Maganda ho ang panahon ang ekonomiya ho natin noon sa panahon ni PFM. PFM. PFM nga, sakto. PFEM. So, 'di ba maganda ang panahon natin noon? Sabi ng lola ko, maganda daw At saka yung panahon ng Marcelo, maganda daw Napaka-peace ng Pilipinas. Sa kanila, parang worst nightmare yun ganun talaga. Dapat, alam ko, ibabalik yun ni BBM. Yung golden days na yun. So ngayon, kababayan, so paano na? Yung mga dilawan, meron akong balita sa yung mga dilawan. Huwag kayong umiyak dyan. Meron akong balita. Balita ko, yung kasangga nyo dyan sa Senado, biglang sumipsip. Naging sipsip ngayon kay BBM. Hulaan nyo, mga kababayan, kung sino. Merong sip-sip bago yan. Gusto ko muna i-shout out si Sir Ma'am Esther Arboladura. She's watching from Manila. And of course, shout out rin kay Ma'am Lourdes Sabado. She's watching from San Pedro, Laguna. Hi to Sir Berches Velasco. He's watching from Indang, Cavite. Hi to Ma'am Andre Ina. Hello, ma'am. She's watching from Dubai. Shout out rin kay Ma'am Nilda Zamoranos from La Union. And of course, shout out rin kay Ma'am Henrietta Lanera from London, UK. So, ang ibig kong sabihin, mga kababayan, kung sinong sip-sip ngayon, si Risa Hontiveros nga naman, mga kababayan, napaka-sip-sip Ito, kakalabas lang na balita. Sip-sip. Sabi niya, Hontiveros sa Marcos admin, protektahan ang mangingisda sa ilalatag na foreign policy sa WPS, yung West Philippine Sea, mga kababayan. Sabi dito sa balita, mga kababayan, ay ikinatuwa
ni Senator Risa Hontiveros nitong Biyernes, Mayo 27, ang incoming administration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa plano nito na panindigan ang 2016 ruling na mga Hague-based Permanent Court of Arbitration or PCA na pumabor sa diplomatikong protesta ng Pilipinas laban sa malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea. Abay, parang gustong-gusto niya daw yung plano ni Bibi, mga kababayan, tungkol dyan sa South China Sea. Kasi alam kong sumisip to eh. Bakit? 'Di ba? May balita ngayon, mga kababayan, na ipapasok ni BBM yung mga kakampi niya, mga dilawan o mga kakampings dyan sa Marcos administration, dyan sa government. Kaya ngayon, bigla siyang sumipsip, mga kababayan, nagpapakitang gilas. Parang, uy, maganda na to si BBM, maganda lahat ng mga plano mo. Abay, delikado to. Baka maging maging backstabber. Delikado yan, Sir BBM. Huwag kang maniwala dyan. Delikado yan. Siyempre, nagpaparinig ngayon ang mga, nagpapaamoy na maganda ngayon ang mga dilawan. Siyempre, ipapasok mo daw yung mga ibang pinklawan at saka ibang mga dilawan dyan sa kampo mo. Bantay-bantay tayo, Sir BBM. Bantay-bantay lang. Mga delikado sila eh. Siyempre nga, sila yung mga anay ng lipunan. Sila yung mga kanser ng lipunan. Lalo na sila yung mga ok-ok. Mga delikado eh. Baka mansusurot sila eh. Sa mga dilawan, kumusta? Na-miss ko kayo ah. Meron pa sanang marami tang balita, mga kabayan, kaya lang mahaba na masyado ang video natin. Anyways, sana ho na nagustuhan nyo ang mga balita natin. Tsaka bukas, marami tayong mga balita, mga kababayan. Maraming magagandang good news. Si Sir Ivan ang bahala sa inyo para hindi ho kayo ma-stress sa mga balita ng mga politics. Dito na kayo kay Sir Ivan at saka patatawanin natin ako kayo. So ngayon, mga kababayan, siyempre shoutout ko rin si Ma'am Teresita Solon from Auckland, New Zealand. Hi to Ma'am Queen Sherry iShare TV tungkol sa hemifacia. Meron palang si yung YouTube channel, mga kababayan, si Queen Sherry iShare TV. Sundin mo yan. Meron nga pala siyang advice tungkol dun sa binanggit natin kahapon na hemifacial spasm. Sabi ho niya, dapat sana ma-check daw, baka i-check nyo rin yung baka meron kayong vitamin D deficiency or baka meron sigurong calcium deficiency. Dapat magpa-check daw. Baka nakakatulong. Yun ho ang advice ni Ma'am Queen Sherry iShare TV, mga kababayan. Tsaka maraming salamat, ma'am, sa advice. It really helps a lot. Yan, thank you ho. And of course, shoutout rin kay Crombiliex. Hi, I would like to say hi to Ilordi de los Santos. She's watching from Buena Vista, Marinduque. Hi to Ma'am Elina Garcia from General Trias, Cavite. So mga kababayan, kung nakaabot ka dito sa portion ito, of course, sana nakapag-like na tayo, nakapag-share, nakapag-subscribe, sa hindi pa ako nakapag-subscribe. At saka don't forget always, mga kababayan, to pray to our Lord Jesus Christ. Pray ho tayo lagi araw-araw. At saka, it takes only how many minutes na, mga kababayan. Hingin natin magpasalamat tayo sa lahat ng mga blessings nating na-receive araw-araw at sa lahat rin ng mga blessings na hindi natin nakikita. Andyan lang ho, lagi yan si Lord Jesus sa inyong gilid, mga kababayan. Lagi ka hong ginagabayan because si Lord Jesus loves you always. So don't forget that always, mga kababayan. Tandaan, lagi ho tayong mag-pray araw-araw. So ngayon, mga kababayan, maraming salamat ho, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang